So, bago po tayo magpatuloy, i-establish po muna natin ano po ba yung ibig sabihin ng divine providence. So maraming beses na po natin ito napakinggan sa maraming preaching, no, sa maraming Sunday schools. Pero maganda i-remind lang din po tayo kung ano po ba yung divine providence ng Diyos. So according po sa 1689 London Baptist Confession of Faith, ang probidensya ng Diyos sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Siya rin ang umaalalay, namamatnugot, nangangasiwa, at namamahala. Sa lahat ng ito, may buhay man o wala, dakila man o munti. So, another point pa po doon sa London Baptist Confession of Faith, sabi pa doon, walang nangyayari na nagkakataon lamang at hindi sakop ng probidensya ng Diyos. So sa pamamagitan ng probidensya, na ipapakita ang kasoberanuhan ng Diyos sa lahat ng mga pangyayari sa mundo, maging sa ating mga buhay, maging sa buhay ng mga Bible characters, sa buhay sa lahat, kung paano inilatag lahat ng pangyayari sa Biblia, makikita natin na ganun kasoberano ang Diyos. Lahat ng pagkakataon, lahat ng oras ng panahon ay ayon sa kanyang pagkakatakda. So 3 bagay po yung bibigyan natin ng pansin. Una, yung 2 misyon ng pag-iispiya. Pangalawa po, yung matapang o magiting na pagpapahayag ng pananampalataya ni Rahab. At yung pangatlo po, yung panghuling point, ang pangakong kaligtasan sa verses 15 to 21. So sa una pong puntos natin, ang 2 misyon ng pag-iispiya. Una na po dito, yung spying mission of Israel. So ang lungsod ng Jericho, yung unang lugar na sinalakay po ni Joshua, bago nila nasakop yung lupang pangako o yung Canaan. So in verse 1 pa lang po, evidently, pinapakita na nagpadala si Joshua ng mga espiya upang alamin kung ano yung kalagayan ng lungsod ng Jericho. So nagpadala siya ng 2 anonymous or unknown spies. So in Numbers chapter 13 pa lang po, kung babalikan natin, kung babasahin po natin yung Numbers chapter 13, 40 years po nakalipas bago itong nagpadala si Joshua ng espiya. During that time po, si Moses naman yung nagpadala ng 12 espiya. Kung saan kabilang dito si Caleb at saka si Joshua. Isa sila dun sa mga espiyang ipinadala. So Joshua, kung titingnan natin, was qualified para mag-organisa ng ganitong misyon. Kasi siya mismo may experience sa ganong misyon, sa ganong pag-iispiya, sa ganong bagay. From before, 12 yung ipinadalang espiya. But this time, 2 na lamang. So isa marahil sa mga lesson na natutunan ni Joshua mula sa pangyayari noon, ay sapat na yung 2 espiya para sa misyong ito. Kasi ano po ba yung nangyari before? Brief summary lang po kung ano nangyari sa Numbers chapter 13. Nag-utos ang Diyos kay Moses na magpadala ng mga espiya. Isang representative bawat tribe. So kaya meron 12 espiya. So sa madaling sabi, nagpunta po sila doon sa Canaan at nag-espiya po sila. So nanirahan sila doon for 40 days, kung di po ako nagkakamali. And bumalik sila upang magbigay ng ulat. So sa kanilang pagbibigay ng ulat kay Moses, kay Aaron at sa buong Israelita, sinabi nila doon na una, ang lupain ay mayaman at masagana sa lahat ng bagay. So maganda daw po yung lupain. Kumbaga mataba yung lupa. Buhay na buhay. Pangalawang statement po nila na binanggit dito na malalakas naman yung mga tao na nakatira doon. Matitibay din yung mga pader, yung mga haligi. Pero si Caleb, naniwala siyang kaya nilang mapagtagumpayan yung lupaing iyon kung sila'y sasalakay nung time na yon. Pero sumagot na naman yung mga espiya, sabi nila, hindi natin kakayanin. Sapagkat, sabi nila, malalaki sila. Tila parang tipaklong lamang tayo, sabi nila. Kaya nagtalo-talo, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga espiya. Ganon din naman, dahil sa report na yon, nagkaroon ng takot doon sa mga Israelita. At dahil doon sa maling impormasyon na yon, dahil doon sa maling ulat na yon, nagkagulo yung Israel. Sabi nila, inilabas lamang ba kami ng Diyos para matalo ng mga kalaban na ito? Diba? Kumbaga kung titignan natin sa buong journey nila, nandun yung pagrereklamo nila.
Nandun na naman, umangat na naman yon. Sana namatay na lang kami sa Ehipto. Hindi na kami nilabas ng Diyos. Napuno na naman sila ng takot, ng pag-aalinlangan. So this time, natuto na si Joshua. Hindi niya kailangan ng 12. Yung ulat lamang ng tapat na 2 lingkod, ng 2 espiya, ay sapat na kung ito ay katotohanan. And according to some Bible scholars, this time iniiwasan ni Joshua na maulit yung nangyari noon, na nagkaroon ng disagreement sa pagitan ng mga espiya. Na again, maaaring magdulot ng pagkatakot, pagkakagulo na naman sa bansang Israel. Maliban pa dito, batid siguro ni Joshua na mas magiging matagumpay yung mission na ito kung 2 lang ipapadala niya. Lalo na, ang purpose ng mission na ito ay upang mag-espiya. Hanggat maaari, kumbaga, lihim yung kanilang pagpunta, walang nakakaalam. So in sa verse 1 pa din po, pinagbili ni Joshua na humayo kayo, tingnan ninyo ang lupain at ang Jericho. At sila'y humayo at pumasok sa bahay ng isang upahang babae na ang pangalan ay Rahab at sila ay nakituloy doon. So sa verse 1 pa lamang po, pinakilala na si Rahab bilang isang upahang babae or isang prostitute. At marahil magtataka tayo, bakit dito nanuluyan yung 2 espiya ng Israel? No, kumbaga, magtataka tayo. Samantalang, unang-una, yung babaeng ito, siya ay Canaanite. Kumbaga, kalahi ng mga kalaban. Pangalawa, siya ay babae. Pangatlo, hindi lamang siya basta babae, kundi isang upahang babae o prostitute. So kung unang beses po natin itong mababasa, marahil mabibigla tayong magtataka sa ganitong senaryo. Pero sa pagpapatuloy ng mga pangyayari sa passage na ito, sa kabila ng hindi magandang pagkakakilanlan kay Rahab, ay ipinakita ng may akda na ang taong ito, bagamat makasalanan, ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. There was a spiritual conversion na naganap sa buhay ni Rahab. So yes, maybe nung una, ganun yung naging buhay ni Rahab. But nung magkaroon siya ng spiritual na conversion, nakakilala siya sa Diyos, she was made anew by God. Kung paano ang sino mang sumasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay naging bago. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. And sabi doon, there is now no condemnation. In Romans chapter 8 verse 1. So again, kung titingnan po natin, hindi lamang pala ito military mission na magbibigay ng importanteng impormasyon sa bansang Israel. Hindi lamang, kumbaga, ang purpose ni Joshua nung nagpadala siya ng mga espiya ay upang magkaroon ng kaalaman patungkol doon sa lugar sa lungsod ng Jericho. Pero this time, ginamit ito ng Panginoon. Sa halip, ito rin ay probidensyang kilos ng Diyos upang matiyak ang kaligtasan ni Rahab at ng kanyang pamilya. So mas lalo pa po nating makikita ito mamaya. So ito po yung naging mission or yung spying mission of Israel. Pero on the other hand naman po, maliban pa sa spying mission na ginagawa ng Israel, meron pa po tila isang counterintelligence na nangyayari. So kung saan sa verse 2, nabanggit doon, sabi doon, may mga mamamayan ng Jericho na nakakita doon sa 2 espiya ng Israel na pumasok sa lungsod. At nabatid nila kung ano yung layunin ng 2. At ito'y ibinalita nila sa hari na sinasabi, tignan ninyo, may mga lalaki mula sa Israel na pumasok dito ngayong gabi upang siyasatin ang lupain. Now, kung papaano at saan nagmula yung impormasyon na ito tungkol sa 2 espiya ay hindi nabanggit. But in verse 10 to 11, since kalat sa buong lupain, kumbaga, kalat sa buong lupain, lahat ng ginawa ng Diyos, kung paano iniligtas, pinalaya ng Diyos yung bansang Israel sa Ehipto, paano sila nagwagi laban doon sa hari ng Amorites, hayag iyon. Kumbaga, balitang-balita yon sa lahat ng lugar. Kaya marahil dahil sa takot, sabi doon sa verse 10 and 11, na puno ng takot yung mga tao, yung mga kalaban ng Israel. Kaya naman marahil dahil dun sa takot, kaya lalong
heighten yung security ng bansang Jericho. Marahil siguro nagdagdag ng mga kawal sa palibot ng Jericho yung hari. O di kaya naman may espiya sila na ipinadala doon sa Israel. Kaya nagkaroon sila ng idea patungkol sa naging planong ito ng Israel. So, pwedeng ganun po yun nangyari. Now, in verse 3, agad nagsugo yung hari ng Jericho ng mga tauhan patungo dun sa bahay ni Rahab. At sinabing ilabas ang mga espiya mula sa Israel. So dito, na-establish na po natin yung pinangyarihan ng kwento. So nangyari ito lahat sa bahay ni Rahab. So ngayon naman po, in verses 4 to 7, masasaksihan naman po natin yung kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Rahab. Kung paanong pinakita ni Rahab yung kanyang pananampalataya. Una, sabi doon sa verse 4, tinago niya yung mga espiya. Dumating yung espiya sa kanyang pinto, pinalalabas yung mga dumating yung mga kawal ng hari doon sa kanyang pinto, at pinalalabas yung mga espiya. Pero anong ginawa ni Rahab? Tinago niya yung mga espiya. In verse 4. Ngunit sabi dito, tinago ni Rahab ang dalawa. And according to Pascoe, na ang ginawang ito pa lang ni Rahab na pagtatago sa mga Israelita is an act of faith. After all, sa puntong ito, hindi naman siya sigurado. Hindi siya nakatitiyak na makaliligtas nga siya mula sa puot ng Diyos. Hindi siya nakasisiguro na poprotektahan siya ng mga Israelitang ito, ng mga espiyang ito. But this was her unilateral act of faith sa mga Israelitang ito at sa Diyos na nagsugo sa mga ito. So pangalawa po, na ginawa ni Rahab, hindi niya alintana yung panganib kung sakaling madiskubre na itinago niya nga yung dalawang espiya. No, na kung saan kapag nalaman siguro na tinago niya nga yung mga espiyang ito, maaari siyang maparusahan at maaari pang magdulot sa kanya ng kamatayan bilang consequence o parusa doon sa kanyang pagtataksil sa kanilang bayan. So sa verse 4, tapat na sinabi ni Rahab sa mga kawal na totoo pong nagpunta dito yung dalawang espiya ng Israel. No, sinabi niya, buong tapat niyang sinabi. Ngunit tinago niya naman yung katotohanan na yung pagkakakilanlan ng mga lalaki at yung misyon ng mga ito. So dagdag pa niya in verse 5, umalis na po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago magdilim. Hindi ko po natanong kung saan sila pupunta, ngunit kung hahabulin ninyo, agad ay maabutan po ninyo. So, pangatlo pong makikita natin dito kung paano kumilos ang Diyos sa tagpong ito. Pinakinggan nga ng mga kawal yung pahayag ni Rahab. In verse 7, sabi doon, hinabulgan ng mga tauhan ng hari ang dalawang espiya. Hanggang sa tawiran ng ilog Jordan, pagkalabas ng mga humahabol, ay isinara na ang pinto ng lungsod. So, now, let us look, tingnan natin yung kamanghamanghang probidensya ng Diyos. Nasaan dito yung probidensya ng Diyos? Nasaan dito yung kilos ng Diyos? Una, ang Diyos ang nagbigay ng katatagan kay Rahab upang humarap dun sa kawal. Kung paano nagpakatatag si Joshua dahil kasama niya ang Diyos, ganun din naman, pinagkalooban ng Diyos si Rahab ng katatagan sa pagharap sa mga tauhan ng hari, sapagkat naniniwala si Rahab na ibinigay na ng Diyos yung lungsod nila sa bayan ng Israel. Yung paniniwala pa lamang ni Rahab na ipinagkaloob na ng Diyos yung lungsod nila, yung paniniwala ni Rahab na yon, nagpapakita na ng kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israel. At makikita natin dito, higit na pinahalagahan ni Rahab yung takot niya sa Diyos ng Israel bago yung takot sa mga tao. Bago yung takot dun sa kawal ng hari. Sabi dito, fear of the Lord before fear of men. In Hebrews chapter 11 verse 31, sabi doon, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. So naligtas si Rahab dahil sa kanyang pananampalataya.
Kung wala ang kanyang pananampalataya sa Diyos, kahit natanggapin niya yung mga espiyang Israelita, ay wala itong kwenta sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa pananampalataya niya, ay nabigyan niya ng kaluguran ang ating Panginoon dahil dun sa kanyang ginawa. This is her act of faith. Sabi in Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. So dahil sa kilos na yon ni Rahab, nang itago niya, tanggapin niya yung mga Israelitang iyon, sa kabila ng mga danger, yung takot sa kanyang buhay, hindi niya inalintana. Sa halip, sa kanyang pananampalataya, pinakita niya sa pamamagitan din ng kanyang mga gawa. At nalugod ang Panginoon sa pananampalatayang ito ni Rahab. Pangalawa po, kung titignan natin, kung hahalugugin, this time, kung hahalugugin ng mga kawal nung hari, yung bahay ni Rahab, sigurado po makikita nila yung dalawang hari doon sa bubungan. Makikita nila yung mga Israelita. Ngunit, hindi ito ipinahintulot ng Diyos. Again, providence of God. Hindi ipinahintulot ng Diyos na halugugin yung bahay ni Rahab. So sa halip, pinagkalooban pa ng Diyos si Rahab ng karunungan. Sa paanong paraan? Sumagot si Rahab, sabi niya doon, umalis na po sila bago isara yung pintuan ng lungsod. Siguro po kung aalis kayo ngayon, maaabutan nyo sila. So makikita natin yung karunungan ng Diyos na ipinagkaloob kay Rahab. And this time, another providence ng Lord, walang pagtatanong, walang pagdadalawang isip, umalis nga yung mga kawan. So sa lahat ng bagay na ito, naroroon yung providensya ng Diyos. Yung kilos niya, upang iligtas yung mga Israelita, upang iligtas yung mga espiyang Israelita, at upang iligtas yung pamilya ni Rahab. And pangatlo po, may kita natin na sa paglabas ng mga humahabol ng mga kawal ng hari, isinara na yung pinto ng lungsod at hindi na nakapasok ang mga alagad ng hari. So this time, nabigyan pa ng pagkakataong makapagpahinga yung mga espiyang ito. Nawala na yung mga humahabol. Lumabas na ng lungsod. And this time, hindi sila agad nakabalik. Kung tatalon po tayo sa chapter 6 verse 1, may kita natin dito na bakit nga ba sinasara yung lungsod ng Jericho? Dahil doon sa pagkatakot ng lungsod na ito sa bayan ng Israel, bago kumagat yung dilim, sinasara na nila yung pinto at wala nang pwedeng lumabas at pumasok. So, makikita natin dito na ganito sinecure ng Lord yung dalawang espiya. Ganito pinahalagahan ng Diyos yung buhay ng dalawang espiya. Ganito niya iningatan, maging yung buhay ni Rahab. So yun po yung ating unang puntos, yung dalawang misyon ng pag-iispiya. At pangalawa po, yung second major point natin, yung matapang at magiting na pagpapahayag ng pananampalataya ni Rahab. In verses 8 to 14, kung babasahin po natin, hayaan niyo pong basahin ko po sa Joshua chapter 2 verses 8 to 14 po. Kung inyo na po nakita, sabi po dito, bago sila natulog, ay kanyang inakyat, bago natulog yung mga espiya, ay inakyat ni Rahab sila sa bubungan. Verse 9, sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang lupain, at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin, at ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nangihina sa harapan ninyo. So makikita natin dito na ang pananampalataya ni Rahab ay base sa katotohanan. Una, ang pananampalataya ni Rahab ay base sa katotohanang kanyang nalalaman. In verses 8 to 9, sabi niya doon, again in 9, nalalaman ko na ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang lupain.
So meron ng idea, meron ng kaalaman si Rahab. So may knowledge na si Rahab patungkol sa Diyos ng Israel na ipinagkaloob na ang lungsod nila sa bayan na ito. At pangalawa, ang pananampalatayang ito ni Rahab ay nakabase sa kanyang napakinggan. Ay nakabase sa katotohanang kanyang napakinggan. In verses 10 to 11 sa pagpapatuloy po, sabi pa niya doon, sapagkat aming nabalitaan, kanyang napakinggan, kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo nung kayo'y lumabas sa Ehipto at kung ano ang inyong ginawa sa 2 hari ng mga Amoreyo. Kung paano nilang tinalo yung 2 hari ng mga Amoreyo. So, nabalitaan mismo ni Rahab. Maliban dun sa kanyang nalalaman, pinatunayan pa. Base sa mga impormasyon na kanyang nabalitaan. Pinatunayan pa yung impormasyon na kanyang nalalaman. So, mababasa po natin sa Numbers chapter 21, yung naging pagsakop o pagtalo ng Israel doon sa 2 hari ng Amoreyo. Tapos, dahil sa balitang-balita ang mga kamangha-manghang gawa ng Diyos sa bayan ng Israel, kaya kumalat yung impormasyon na yon. At even yung time na yon, umabot sa kaalaman ni Rahab. Pero kung titignan natin, yung response ni Rahab is different from the others. Kaiba yung response ni Rahab. So kung titignan natin dito, oo, sinabi mismo ni Rahab na isa siya dun sa mga natakot. Sabi niya, nabalot ng takot ang lahat ng mga nakapakinig ng balitang iyon. Even siya, nabalot ng takot. Pero imbis na mag-retaliate, imbis na lumaban kagaya ng lungsod na kanyang kinabibilangan, anong ginawa ni Rahab? Naniwala siyang buhay ang Diyos ng Israel at ipinagkaloob na sa Israel ang kanilang lungsod. She did not rebel against that reality but rather accepted it saying, God has given you this land. Ipinagkaloob na sa inyo. Alam kong ipinagkaloob na sa inyo ng Diyos at naniniwala ako. Kumbaga, ganun yung sinasabi ni Rahab. So kung tatanungin natin, paano nakarating kay Rahab yung mga kamangha-manghang gawa ng Diyos sa bayan ng Israel? Simple lang po yung sagot. Again, providence of God. Ang Diyos mismo yung nagdulot upang makarating yung impormasyon na yon kay Rahab. At another question po, bakit si Rahab ay sumampalataya samantalang ang iba, bagamat nakarinig ng parehong balita, ay hindi sumampalataya? Sapagkat si Rahab ay kinahabagan ng Diyos. Romans chapter 9 verse 15 sabi po doon, I will show mercy to anyone I chose, and I will show compassion to anyone I chose, says the Lord. So kung tatanungin natin, bakit si Rahab sumampalataya sa Diyos? Bakit yung iba hindi? Samantalang parehong balita lang naman, parehong ulat lang naman, impormasyon yung kanilang napakinggan. Sapagkat si Rahab ay kinahabagan ng Diyos. So makikita natin dito na malibang kahabagan tayo ng Diyos, kahit na tayo ay makapakinig, mag-aral ng kanyang mga salita, hindi tayo sasampalataya sa Diyos. Kahit na anong galing natin sa pag-aaral ng kanyang mga salita, kahit na marami tayong nalalaman, pero kung hindi tayo inabot, kinahabagan ng Diyos, hindi tayo sasampalataya. At kung tayo man ay nagsisampalataya, ito ay dahil lamang kinahabagan tayo ng Diyos. And because of that, let us worship the Lord. Sambahin natin ang Diyos sa katotohanan ito. Na kaya lamang natin nagawang sumampalataya sa Diyos ay dahil kinahabagan niya tayo. So sa pagsasabi ni Rahab na ipinagkaloob na sa inyo ng Diyos ang lupain, kinikilala niya ang kapangyarihan ng soberanong Diyos. And she was able to draw a correct knowledge and conclusion about God. Base sa mga impormasyon na kanyang napakinggan, impormasyon na kanyang nalaman,
nakapag-isip siya ng tamang konklusyon patungkol sa Diyos. Nakilala niya kung sino ang tunay na Diyos. Kung ipaparaphrase natin yung sinabi ni Rahab, tila sinasabi niya, kung hindi pinagkaloob ng Diyos sa bayang Israel ang lungsod namin, hindi ito mapapasa kanila. So kinikilala niya na kaya lamang mapapasakop sa Israel ang kanyang lungsod dahil ipinagkaloob na ito ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. And sabi pa niya doon in verse 11, "The Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa." So makikita natin na tama at totoo ang pagkakakilala ni Rahab sa Diyos. Kinilala din ni Rahab si Yahweh bilang Diyos na manlilikha. Bilang Diyos na soberano sa langit maging sa lupa na kanyang nilikha. So lesson po na ating makikita, una, sa tagpong ito po, that right knowledge of the truth is necessary to produce faith. Mahalaga na tama yung katotohanan ng ating sinasampalatayanan, tama yung katotohanan ng ating nalalaman, upang magkaroon ng tiyak na pananampalataya patungkol sa Diyos. So without the truth, without the Word of God, there is no faith. And according kay Matthew Henry, isa pa pong lesson na makikita natin sa tagpong ito, huwag nawang magmayabang ang isang matapang na tao dahil sa kanyang katapangan, o di kaya naman ang malakas sa kanyang kalakasan. For God can weaken both mind and body. Kayang panghinain ng Diyos ang isip ng tao, ang kalakasan ng tao, ang kahinaan ng tao. Kagaya ng mga taga-Jericho. Bagamat maunlad sila at may matibay na haligi na pader yung kanilang lungsod, pero binalot ng Diyos ng takot ang puso ng mga taga-Jerichong ito. Sapagkat nasa kanila ang puot ng Diyos. Now Rahab came to a realization of her deep need of God. Nakita ni Rahab yung kanyang matinding pangangailangan sa Diyos. Kailangan niya ng panibagong buhay. She needed a new beginning, kung saan may aalis yung luma niyang pagkatao. Yung kanyang karumihan. And dahil sa conviction na ito, tila ito yung nagbunsod sa kanya upang iligtas, upang itago yung mga sugo mula sa Israel. So what Rahab needed and wanted was salvation and peace and security para sa kanya at sa kanyang pamilya. In which nakita niya na matatagpuan lamang niya ang tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng mga tao ng Diyos at ng Diyos mismo. Nakita niya na buhay ang Diyos ng Israel na ito, na ang tunay na kaligtasan ay sa pamamagitan ng Diyos na sinasampalatayanan ng bansang ito, sa pamamagitan siguro ng pagliligtas niya, ng pagtulong niya doon sa mga Israel na yon, sa mga espiyang iyon, baka kahabagan siya ng Diyos. Marahil yun yung nasa isip niya. So maliban pa sa pagpapakita na ang pananampalataya ni Rahab ay nakabase sa truth and nothing but the truth, ipinakikita din dito ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Katulad po ng binasa natin sa James chapter 2, ginawang matuwid, tinuring na matuwid si Rahab dahil sa kanyang mga gawa. Dahil sa kanyang mga gawa, napatunayan yung kanyang pananampalataya. So ipinakikita dito yung pananampalataya ni Rahab sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. In verses 12 to 14 sabi doon, "Kaya't ngayon, sumumpa kayo sa akin sa Panginoon, yamang ako'y ng magandang loob sa inyo, ay magmagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking mga magulang." So dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, kaya nagawa niyang magmagandang loob dun sa dalawang espiya ng Israel. Ipinakita ni Rahab ang kanyang pananampalataya sa Diyos nang malugod niyang pinatuloy ang mga espiya ng Israel. Kagaya ng binanggit in Hebrews chapter 11 verse 31.
So lesson po na makikita natin dito kung paanong nakita natin ang pananampalataya ni Rahab sa pamamagitan ng kanyang magagawa. Challenge po para sa atin, nawa makita din sa ating mga buhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Nawa magbunga yung ating pananampalataya ng mabubuti ring mga gawa. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay buhay at namumunga ng mabubuting gawa. Kagaya ng binanggit sa James chapter 2 verse 26 na binasa natin kanina, sapagkat patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So ang tunay na pananampalataya ay namumunga ng mabubuting gawa. So makikilala natin kung tunay ang ating pananampalataya, kung tunay ang pananampalataya ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. So batid ni Rahab na nalalapit na ang pagwasak ng Diyos sa kanilang lungsod. At this time, ang naging concern na ni Rahab ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. So sabi niya po doon sa verse 14, sa verse 13, iligtas ninyong buhay ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga kapatid na lalaki at babae, at ang lahat nilang ari-arian, at inyong iligtas ang aming mga buhay sa kamatayan. So naging concern na dito ni Rahab, aside dun sa buhay niya, ay yung buhay din ng kanyang pamilya. So according to Pascoe din, this clearly indicates that she truly believes what she has confessed concerning sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nang sabihin niya, yung mga bagay na ito concerning dun sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Naniniwala siya na kung kaya siyang iligtas ng Diyos, nawa iligtas din yung kanyang pamilya. Nang kung paanong siya ay nakatagpo ng kahabagan mula dun sa Israel, nawa ganun din yung kanyang pamilya. So naniniwala si Rahab na parurusahan nga ng Diyos ang kanilang lungsod at nais ni Rahab na hindi lamang siya, kundi maging ang kanyang pamilya ay makatagpo ng kaligtasan mula sa kaparusahan ng Diyos. So mahalaga din po na ating bigyang pansin nang sabihin ni Rahab sa verse 12. Sabi niya doon, kaya ngayon, sumumpa kayo sa Panginoon. Sumumpa kayo sa Panginoon. So, it is common po para sa atin, even sa panahon, nung time nila, even sa panahon natin ngayon, na pag merong isang kasunduan, mahalaga na mapagtibay ito sa pamamagitan ng isang agreement. No? Sa pamamagitan ng marahil ng isang sulat, at may pirmahan sa pagitan ng dalawang nagkasundo. Pero here, Rahab, hindi siya nanghingi ng ganong mga kasulatan, hindi siya nanghingi ng ganong mga kontrata. Pero anong hiningi ni Rahab? Sabi niya, pledge to me. Swear to God. Ipangako ninyo sa akin sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Panginoon. So pinakikita dito na walang ibang matibay. Naniniwala si Rahab na walang ibang matibay na pangako na kasunduan. Magpapatibay dun sa pangako nila, sa kasunduan nila, kundi ang Diyos lang. At wala nang iba. And in verse 14, sumagot yung mga Israelita kung saan sinabi nila, ang aming buhay ay sa iyo kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay. So the spies not only agreed to show kindness and faithfulness kay Rahab, pero willing silang ialay yung kanilang buhay as a substitute kung sakaling mag-fail sila to keep their pledge. Kung sakaling hindi nila masunod yung kanilang sinumpaan. Buhay nawa nila yung kapalit. Kung sakaling masugatan, mamatay, isa man dun sa pamilya ni Rahab na nandun sa kanyang tahanan. So, pangatlong major point po na ating makikita, yung ating huling puntos po sa umagang ito, yung pangakong kaligtasan. In verses 15 to 21 po, in verse 15 to 16, pinatakas na ni Rahab ang dalawang espiya at sinabihan ng mga ito ng kanilang dapat gawin.
Sabi doon, nang magkagayoy, kanyang pinababa sila sa pamamagitan ng isang lubid sa bintana, sapagkat ang kanyang bahay ay nasa pader ng bayan, at siya'y nakatira sa pader. Sinabi niya sa kanila, pumaroon kayo sa bundok, baka kayo'y abutan ng mga humahabol sa inyo, at kayo'y magkubli roon ng 3 araw hanggang sa bumalik ang mga humahabol, at pagkatapos ay makakahayo na kayo ng inyong lakad. Makakabalik na sila sa kanilang bayan. So pinatakas na ni Rahab yung 2 espiya. Binilinan niya sila na magtago muna doon sa burol ng 3 araw hanggang sa bumalik yung mga alagad ng hari. And in verses 17 to 18, bago umalis yung 2 Israelita, ay inutusan naman nila si Rahab na itali yung pulang panali sa kanyang bintana, bilang tanda ng kanilang kasunduan or seal of their promise. So malibang itali ni Rahab yung pulang panali bilang tanda ng kanilang kasunduan, ay wala ng pananagutan yung Israelita sa kanila. Malibang itali ni Rahab yung pulang tali na iyon, panali doon sa kanyang bintana, kung sakali mang lusubin ng Israel yung kanilang bahay dahil wala namang tali doon, wala nang pananagutan yung Israel. Pero again, makikita natin dito, dahil sa pananampalataya ni Rahab, sinunod nga niya yung tagubilin ng mga espiya. Tinali nga niya yung pulang panali. So the cord signifies yung pagkakakilanlan ng sambayanan ni Rahab. So maliban sa bahay ni Rahab, wala nang ibang meron doon na pulang panali. So this signifies o pinapakita yung pagkakakilanlan ng sambahayan ni Rahab at ng kanyang pamilya at ang kaugnayan niya sa bansang Israel. So ito ay nagpapakita na siya ay kaisa ng mga Israelita. Ang pulang tali na ito ay nagpapakita na siya ay nasa panig ng Israel. So kung titingnan natin, ano pa yung sinisignifies ng pulang panali na ito o yung scarlet cord na ito? Ito ay palatandaan ng kaligtasan ni Rahab at ng kanyang pamilya. The same concept and principle during the Passover. In Exodus chapter 12 verse 13, kung saan yung dugong ipinahid sa hambana ng pinto ng bawat pamilya ng Israel ay naging tanda na sila ay sa Diyos. Ganon din naman na yung panaling iyon na tinali ni Rahab ay naging tanda na siya ay sa bayan ng Israel, na siya ay kaisa ng bayan ng Israel, na siya ay kaisa ng Diyos. So kapag, sabi pa doon, in Exodus chapter 12 verse 13, ang dugong ipinahid ninyo sa hamba ng pintuan ninyo ang magiging tanda na nakatira kayo roon. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko ang bahay ninyo at walang salot na sasapit sa inyo kapag pinarusahan ko ang Ehipto. So ganun din, nung time na sinakop ng Israel yung bayan yung lungsod ng Jericho, dahil dun sa pulang panalin na iyon, ay hindi nga nawasak, hindi naparusahan yung pamilya ni Rahab. So, yung mga Israelita na nagpahid ng dugo dun sa hambana ng kanilang mga pintuan ay tanda ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Gayon din naman si Rahab ay nagtali ng pulang panali bilang tanda ng kanyang pananampalataya. So this scarlet thread also symbolizes the blood of Christ sa New Testament, in light of New Testament. Ito ay sumisimbolo sa kahabagan at kapatawarang ipinagkaloob ng Diyos kay Rahab. Si Rahab na hindi kabilang sa lahi ng Israel, ngunit kinahabagan ng Diyos. This is a foreshadow ng redemptive work of Christ, hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hintil. May kita natin dito, hindi Hudyo si Rahab, bagkus isa siya mula dun sa lungsod ng Jericho. Pero bagamat hindi siya kabilang dun sa lungsod ng Israel, siya ay kinahabagan ng Diyos. In Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jews first, and also to the Greek." So yung gospel ni Christ, kumbaga dito, ito yung foreshadow ng gagawing redemptive
work ni Christ. Na kung saan hindi lamang niya ililigtas yung kanyang bayang pinili, hindi lamang yung Israel, bagkus lahat ng kanyang taong pinili at inilapit dun sa kanyang anak. According pa sa mga theologians and Bible scholars, according sa ibang references, binabanggit nila yung scarlet thread bilang isang bagay na nakahabi or it is threaded throughout sa bawat pahina ng Biblia. Kumbaga, ito ay nakahabi sa bawat pahina ng Biblia. So sinasabi nila, and I also firmly believe as well, na ang tema ng Biblia ay si Kristo at ang kanyang gawang kaligtasan. So si Kristo at ang kanyang gawang kaligtasan para sa katubusan ng makasalanan na sa kanya ay sasampalataya. So this scarlet thread na nagbigay ng kaligtasan kay Rahab symbolizes yung dugo ni Kristo na siyang nagbigay din ng kaligtasan sa ating mga makasalanan. So symbolically, the blood of Christ runs throughout the entire Bible. Kung saan makikita natin na sa Genesis pa lamang po, sa pamamagitan ng hayop na pinatay sa hardin ng Eden, ay dinamitan sila Adan at Eva. Sa pamamagitan ng lalaking tupa bilang substitute in place of Isaac, bilang sakripisyo dun sa altar ng Moriah. And also, yung dugo ng tupa na ipinahid dun sa hambana ng pintuan, as well as yung scarlet robe of Rahab. At ang marami pang taon ng pag-aalay ng mga handog para sa templo ng Diyos. These are all foreshadow of the redemptive work of Christ. In Hebrews chapter 9 verse 22, sabi doon, without the shedding of blood, there is no forgiveness. So itong scarlet thread na ito ay umabot sa panahon ni Christ bilang tupa ng Diyos, bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. John chapter 1 verse 29. And in Matthew chapter 26 verse 27, sabi doon that the blood of Christ that was shed on the cross for the forgiveness of sin. Noon, yung thread of, o yung panalin na iyon ay sumisimbolo sa dugo ni Kristo that was shed on the cross for the forgiveness of sin. So before, yung scarlet thread na ito, yung ginamit ni Rahab. But now, it is the blood of Christ that is used to save sinners. So hindi sa pamamagitan ng tali na iyon, kundi sa pamamagitan ni Kristo, kaya tayo maliligtas. At sa pamamagitan ng pulang panalin na iyon, sumisimbolo ito sa pakikipag-isa ni Rahab sa Israel. The prostitute become a member of the covenant people of God. And in verse 18 to 20, binigyan ng mga espiya si Rahab ng responsibilidad na tipunin ang kanyang pamilya sa kanyang tahanan. At kung sino man ang lumabas sa mga lansangan mula sa pintuan ng kanyang bahay, sila ang mananagot sa sarili nilang kamatayan. So wala nang pananagutan yung bansang Israel. Kung sakaling lumabas sila sa bahay ni Rahab, sa pintuan ni Rahab. So same principle din yung makikita natin. Na sa oras ng paghatol ng Diyos, ang sino mang hindi nakinig sa babala ng Diyos ay mapapahamak. At siya ang mananagot sa kanyang sariling kapahamakan. Siya ang mananagot sa kanyang sariling buhay. So kung may mapapahamak man sa pamilya ni Rahab sa oras ng paghatol ng Diyos sa lungsod ng Jericho, it is because of their faithlessness that they did not believe the warning of Rahab. Hindi sila naniwala doon sa babala ni Rahab sapagkat sila ay walang pananampalataya. Same goes with us kung may mapapahamak man sa atin sa oras ng paghuhukom ng Diyos, it is because we did not believe of the warning of God to us. It is because of our unbelief. And at last po sa verse 21, sinabi ni Rahab, ayon sa inyong mga salita ay siya nawang mangyari. Kung titignan natin in Luke chapter 1 verse 38, ganito din mismo yung naging sagot ni Maria nang dumating sa kanya yung mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Sinabi kay Maria na ikaw ay magiging ina ng
tagapagligtas. Ikaw ang magiging ina ng anak ng Diyos. At ang sabi lang ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinasabi. Ganon din yung sinabi ni Rahab na mangyari nawa ayon sa inyong mga salita ay siya nawang mangyari. So ito ang kapahayagan ng pagtanggap at pagpapasakop ni Rahab sa plano ng Diyos. In verse 22 to 24, sinunod nga ng dalawang Israelita ang payo ni Rahab at sa kanilang pagbabalik sa bayang Israel ay isinalaysay nila ang lahat ng nangyari sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pag-iispiya. In the end po, mahalagang makita natin dito that God providentially worked to save sinners. Si Joshua ay nagpadala ng mga espiya para lamang makakuha ng impormasyon patungkol sa Jericho, but God meant it again to save Rahab and her family. In Joshua chapter 6 verse 25, kung saan makikita natin na nung time na sinakop na nga ng bansang Israel yung lungsod ng Jericho, nakaligtas nga si Rahab kasama ang kanyang pamilya. Iniligtas nga ni Joshua si Rahab at ang sambahayan ng kanyang ama. As Matthew Henry says, dahil sa habag ng Diyos, si Rahab na isang makasalanang babae, bagamat hindi niya mismo nasaksihan yung mga katotohanan, hindi niya mismo nasaksihan yung mga hiwagang ginawa ng Diyos sa bayang Israel. Pero mas sigurado pa siya sa katotohanan ng kanyang pinangahawakan. Mas sigurado pa siya na totoo ang Diyos ng Israel, na tapat ang Diyos ng Israel, na soberano ang Diyos ng Israel. Siya na bagamat hindi nakasaksi mismo ng hiwagang ginawa ng Diyos, pero sigurado sa katotohanan ng kanyang pinangahawakan patungkol sa Diyos. Kaysa sa mga Israelita na bagamat nakakita ng kapangyarihan ng Diyos, ngunit patuloy na nagduda. In John chapter 20 verse 29, sabi doon, blessed are those that have not seen and yet have believed. Pinagpala sila ng mga naniwala kahit hindi nakakita. So did Rahab and the rest of us who though did not see God, yet we believe. And let us reflect din sa bagay na ito, no, that Israel became victorious not because they are great in strength nor in numbers. Sa halip, sabi doon sa Lumang Tipan, sa halip silang pinakakaunti, silang pinakamahina sa lahat ng mga bansa. But God still chose them because God chose to love them. Hindi dahil magaling sila, hindi dahil mahusay, marami silang magagaling na kawal. But God chose to love them. Sapagkat pinili ng Diyos na pagpakitaan sila ng kanyang pag-ibig. So He chose to show mercy over them. And in the light of the New Testament, Romans chapter 9 verse 15, sabi doon, I will have mercy on whom I will have mercy, says the Lord. So they became victorious because God works in their favor. God works in the lives of His people, and behind all these things, there is God working behind all these things. Again, God works in the lives of His people, and in behind all these things, there is a greater God at work. Ganon din naman, kaya tayo magiging matagumpay sa laban natin, not only in this physical battle, but most especially sa spiritual na laban natin, laban sa kasalanan. It is because of God. Kaya tayo magiging matagumpay sa laban natin, not only in this physical battle, because the sovereign God and His providential work governs over our lives. Philippians chapter 1 verse 6, for I am convinced and confident of this very thing, that He who began a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus. What a great promise of God and comfort for His people.
na siya ang patuloy na mangangasiwa sa buhay ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. So wala tayong dapat ipag-alala. Sa halip, sampalatayanan natin yung salita ng Diyos. Sa halip, sambahin natin siya bilang Diyos na soberano sa lahat ng bagay. Nawa, sa ating pong pagtatapos, nakita natin yung soberanong kilos ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang probidensya. Siya na kumilos upang i-secure yung kaligtasan ng 2 espiya sa pamamagitan ni Rahab, ay siya ring Diyos na kumilos upang maprotektahan si Rahab sa pamamagitan naman ng mga Israelita. Siya na soberanong Diyos noon nila Abraham, Moses, ni Joshua at ng iba pa, ay mananatili magpakailanman. Kung paanong siya ay kumikilos providentially noon, siya din ay kikilos sa buhay natin providentially para i-sustain tayo yung ating pananampalataya. Kaya marapat lamang na siya'y sambahin at luwalhatiin sa mga katotohanan ito, sapagkat siya ang soberano at nag-iisang Diyos na dakila sa lahat. Siya noon at siya rin naman sa kasalukuyan at sa walang hanggan. In Revelations chapter 1 verse 8, bilang panghuli po, sabi ng Lord, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God. I am the one who is, who always was, and who is still to come, the Almighty God. Sa Diyos po ang lahat ng papuri sa ating pong pinag-aralan. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos, tunay nga po na maraming salamat sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Rahab. Nakita namin, Panginoon, ang soberanong kilos mo sa pamamagitan ng iyong mga probidensya. Ipinakita mo sa amin ang pananampalataya ni Rahab sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Tunay nga, Panginoon, na sinamahan mo yung 2 espiya ng Israel, Panginoon, at kung paanong ikaw ang kumikilos providentially sa buhay nila noon, alam namin na ikaw din ang kumikilos providentially sa buhay namin sa kasalukuyan. At walang bagay na nangyari at mangyayari pa sa mundong ito, maging sa aming buhay, na hindi ayon sa kapahintulutan mo. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na ipakilala mo ang iyong sarili sa amin. Ikaw na Diyos na soberano at makapangyarihan sa lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon, at tulungan kami, Panginoon, na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Tulungan kami na huwag mag-alinlangan, bagkus buong pananampalataya kaming magtiwala sa inyo, sa inyong mga salita, sa pangako ninyo sa aming mga buhay. Maraming salamat po. At nawa, ikaw po nawa ang magpalakas, magpatibay sa aming buhay pananampalataya. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.